Freshman, meron ka bang, alam mo ba kung anong nangyayari? Yes, I was very much aware of what was going on. Although I did not take active participation in EDSA, ang importante po sa akin that time was the impact to me. I think that the impact is the change is possible and that all Filipinos acting together can do something better for our country. So, hindi ka natakot, bagkus ang pakiramdam mo parang magandang bagay ang nangyayari? Yeah, beautiful things happening for our country. Yes. Sa edad mong 16 na taon, tinignan mo yung naririnig mo na posibleng sumiklab sa isang malaking kaguluhan at posibleng maging civil war. Siyempre, noong panahon na yun, may mga tangke, ang tingin mo, magandang bagay. Yeah, magandang bagay because the revolution was made through peaceful means. And to me as a student, that was very important. Okay. But that was after na EDSA? Yes. Okay. So, sabi nyo kanina, Engineer Cailao, kayo ay volunteer ng NAMFREL. At yung nangyaring eleksyon na snap election, yun naman ang prelude sa EDSA. Tama yun, sa recollection ko. Pero kayo ay anong araw nagpunta sa EDSA at sinong nanawagan sa inyo pumunta kayo doon? Kaya nasabi kong NAMFREL volunteer kami, parang akong tinuturing ng mga student, youth leader sa aming bayan noon. Call them Samahan ng Kabataan sa San Matias. No? Okay. So, hinap kami ng aming kurang paroko sa NAMFREL volunteers. Kasama noon ang si Monsignor Guido Aliwalas, tsaka yung kurang paroko naman na sa Tomas si former Governor Ed Palillo. So, silang nag-organize sa amin. Kaya nung nagkaroon ng EDSA Revolution, yung 22, Saturday yun, gabi, yung mga kaibigan namin nun, sila Atty. Viray, si Vice Mayor Edwin, Ms. Calrason, Atty. Jessica Giat, nagkakatuwaan kami pag Saturday, we call it, Mais Night. Magdedera ng mais. Pero ayaw pa namin maniwala nung una. Nag-iiyaw ng mais, nagkakantahan. Ayaw namin maniwala, pero nung parang sabi niya, serious.